Good morning mga kamingming! For today's video nga pala mga kamingming ay pupunta tayo dito sa bangkot para mag-withdraw tayo ng sahod mga kamingming. Yes mga kamingming, dahil araw ng Sabado ngayon at sahod na namin. Actually mga kamingming, Biyernes po talaga yung sahod namin. Pero Sabado na ako nag-withdraw para siguradong may laman na yung 80. Nganin kasi mag-withdraw kapag Biyernes mga kamingming kasi minsan wala pang laman. So Saturday na ako nag-withdraw. So, ayan, nag-inquire ako kung magkano po yung laman ng sahod ko mga kamingming. Sahod nga pala namin dito mga kamingming ay lingguhan. So, every Saturday, sumasahod kami. Eto na nga mga kamingming, yung laman ng aking ATM ay nasa 7,792.54 mga kamingming. Sa isang linggo ko lang yung pinaghirapan. Tataka kayo mga kamingming kung bakit ganyan kalaki yung sahod ko sa isang linggo. Syempre mga kamingming, masipag akong pumasok. 7 araw ko yung pinasok mga kamingming at hindi ako nagdi-day. Ang kabuuang sahod ko talaga dyan mga kamingming ay nasa 8,100 plus. Sobra lang mga kamingming dahil gawa ngang meron tayong mga benefits. Nasa 450 plus yung kaltas dyan mga kamingming. Kaya yan na lang yung natira ng sahod ko at malinis na yan. Dito sa Maynila mga kamingming, kailangan matalino ka, malakas yung pangangatawan mo at masipag kang pumasok para mabuhay mo yung pamilya mo mga kamingming. At higit sa lahat, syempre para makatulong ka sa pamilya mo mga kamingming na naghihirap din sa probinsya mga kamingming. At sa oras na nga ito mga kamingming ay pauwi na ako at sumakay na ako ng jeep kasi nga malayo pa yung aking uuwian. Pagbago nga ng jeep mga kamingming, ayan, at nakaabang na sila sa grocery dahil mag-grocery nga kami mga kamingming ng pang isang linggo naming stock sa bahay. Ganito namin mga kamingming binabudget yung pera namin, so kailangan meron kaming stocks na meron sa bahay kasi nga mahal na kapag bibili ka pa ng patingi-tingi sa tindahan. Sa oras na mga yan mga kamingming, pinapapili namin yung anak namin kung ano yung mga gusto niyang baunin sa school mga kamingming. Yes, bumibili na rin pala kami ng mga binabaon niya sa school kasi nga para makatipid na rin kami mga kamingming kasi iba yung price na direct ka sa grocery bibili kaysa naman patingi-tinging bilhin sa tindahan dahil may tubo na yun mga kamingming. Bukod sa groceries mga kamingming, nagpadala din pala kami sa probinsya ng pera para advance payment sa paghahakot ng buhangin na bibilhin sa pagpatayo ng bahay namin mga kamingming. Then nagpadala din ako sa nanay ko ng allowance nila kahit konti lang, kahit papano ay meron din silang pambili ng kape-kape nilang dalawang matanda sa bahay. At bumili din kami mga kamingming ng pangregalo sa aking inaanak dahil magbi-birthday na nga mga kamingming. And then, nagpadala din kami ng pera sa kapatid ng aking kinakasama kasi nga, syempre, kung ano yung meron sa pamilya ko na pinapadala ko, same lang din sa pamilya niya mga kamingming. Kasi ayaw kong meron na unfair sa pagdating sa financial na pinapadala sa pamilya namin mga kamingming. Bili nga pala ako ng isda dyan mga kamingming kasi nga pang ulam namin at sa mga oras ng to mga kamingming ay uuwi na kami sa bahay at malayo pa ang lalakarin namin. So ayan, pababa na kami dito sa NPC papunta sa bahay namin mga kamingming. Bili nga din pala mga kamingming kami dito ng bigas gawa ngang wala na kaming bigas sa bahay kasi ang binibili naming bigas mga kamingming saktuhan lang talaga sa isang linggo. Kayong mga kamingming, paano nyo nga pala binabudget yung mga sahod ninyo sa isang linggo? O nga pala mga kamingming, meron pang sobra dyan sa pera namin na 7,700 kanina. So may tira pa yan na 4,000 plus mga kamingming at yung 2,000 pesos dun mga kamingming ay budget namin pang ulam sa pang isang linggo at yung 2,000 mga kamingming ay magpapaload pa kami ng wifi, syempre naubusan na, and yung 1,000 mga kamingming ay itatabi namin yun mga kamingming as savings namin mga kamingming if ever na may emergency, at least mga kamingming meron kaming mahuhugot na pera. Pagsasama mga kamingming, dapat nagkakaintindihan kayong dalawa, hindi porket ikaw lang yung nagtatrabaho, ikaw yung masusunod kapag nagbabudget ng pera. Dapat pinag-uusapan at pinagpaplanuhan palagi kung ano yung mga dapat gawin ninyo sa buhay kasi sa relasyon mga kamingming ay ganun talaga dapat ang ginagawa. Hindi pwedeng yung desisyon mo ay desisyon mo lang. So dapat nagkakasundo kayo mga kamingming. Oras nga to mga kamingming, nakabihis na ako dyan at sobrang busy ko dyan. Marami nga pala akong mga kamingming na orders ngayon kaya kailangan kong i-deliver
deliver ito at sinasagad ko na yung oras ko mga kamingming kahit na wala pa akong tulog galing sa trabaho. Mangarap ka mga kamingming, huwag kang tumigil na dumiskarte. Yan yung mga ginagawa ko mga kamingming. Kahit na mayroon akong stable na trabaho at malaki ang sahod, hindi ako tumitigil para mag-isip ng diskarte at para meron kaming mapagkuhanan if ever na kami ay kinukulang. Mga kamingming, ang realidad ng buhay kapag ikaw ay mahina at lampa-lampa, walang diskarte sa buhay, syempre talagang maghihirap ka sa buhay. Pero kapag ikaw ay madiskarte at nag-iisip palagi kung paano pang mas mag-exceed pa yung pera na kinikita mo at patutubuan mo pa, gumawa ka ng diskarte na at least balang araw makakatulong sa iyo itong sideline na to mga kamingming. Watching mga kamingming!